trying to do to me, eh? Man by the name of Brown. Can I bend you to my will, Mr. Brown? Sa lungsod na ito, may isang kilalang kilabot na kriminal na gang. Ang kanilang boss ay nagngangalang Michael, na tinatawag ang sarili bilang itim na bersyon ni Robin Hood. Ngunit nagbebenta siya ng droga, nangunguha ng mga tao para sa ransom, at namamasada ng mga prostitute. Walang masamang gawain na hindi pa niya nagawa. Maraming mayayaman at mga aristokrata ang nalugi dahil sa kanya. Karaniwan, matagal nang dapat nakakulong sa bilangguan si Michael. Gayunpaman, hawak niya ang mga kompromisadong litrato ng isang prinsesa ng royal family. Kung kumalat ang mga litratong ito, tiyak na masisira ang reputasyon ng royal family. Dahil dito, natatakot ang mga lokal na awtoridad na kumilos ng padalos-dalos. Kahit sa tuwing gumagawa ng krimen si Michael at nahuhuli, sa huli ay pinakakawalan din siya ng walang kaso. Dahil hawak niya ang trump card na ito, lalo pang naging walang pakundangan ang pag-uugali ni Michael. Sa huli, hindi na ito kinaya ng mataas na pamahalaan at nagpasya silang utusan ang MI5 na lihim na asikasuhin ang bagay na ito. Batay sa mga impormasyong nakalap matapos ang isang panahon ng investigasyon, malaki ang posibilidad na itinago ni Michael ang mga kompromisadong litrato sa mga safe deposit box sa Lloyds Bank. Ibinigay ng direktor ang buong awtoridad para sa lihim na misyon na ito sa lalaking nakasot na nagngangalang Tim. Anuman ang paraang gamitin niya, kailangan niyang mabawi ang mga kompromisadong litrato. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay hindi dapat madawit ang MI5 sa anumang paraan. Pagkatapos nito, si Ingrid, mula sa parehong departamento ni Tim, ay sinimulan ang unang hakbang ng plano. Gumamit siya ng honey trap na taktika at matagumpay na nakapasok sa malawak na pamilya ni Michael, hanggang sa tuluyan siyang nagkaroon ng access kay Heikki, ang kapatid ni Michael. Ang infiltration ni Ingrid ay maaaring magbigay ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon para sa MI5. Sa isa pang pangyayari, ginamit ni Tim ang kanyang posisyon sa customs upang isangkalan ang dati niyang kasintahang si Martin sa pagmamay-ari ng droga. Ginawa ito ni Tim dahil alam niyang kakilala ni Martin ang isang grupong bihasa sa pagnanakaw. Gusto niyang, kapalit ng pagiging informant ni Martin, ay hanapin nito ang grupo upang nakawin nila ang mga litrato mula sa bank vault. Pagkatapos ng trabaho, malaya na nilang mapangangasiwaan ang iba pang mga ari-arian. Ngunit kailangang manatiling lihim ang buong plano. Bukod sa pagbibigay ng kinakailangang impormasyon, sila mismo ang kailangang managot sa lahat ng magiging resulta. Ang pangunahing tao sa grupo ng mga magnanakaw ay si Terry, na dating isang kilalang hoodlum sa mga lansangan ng London. Ngunit matapos siyang magpakasal, nagbago siya at namuhay ng maayos, simple, at matatag. Kalaunan, nagbukas siya ng isang used car shop. Nag-hire pa siya ng isang batang magkasintahan na malapit ng ikasal upang tumulong sa negosyo. Noong una, inakala niyang maaari siyang mamuhay ng mapayapa habang kumikita ng sapat na pera para suportahan ang kanyang pamilya. Gayunpaman, nitong mga nakaraang taon, ang mga bagong energy vehicle ay patuloy na nagsasagawa ng price wars, dahilan upang bumagsak ng husto ang kanyang negosyo at dumami ang kanyang mga utang. Bawat ilang araw, pumupunta sa kanyang tindahan ang mga loan shark upang maningil at manggulo. Nang araw na iyon, hinanap ni Martin si Terry, ang dati niyang kasintahan at kaibigan noong pagkabata. Diretsahang sinabi ni Martin kay Terry na mayroon siyang paraan upang yumaman. Nalaman ni Martin mula sa kanyang boyfriend na ang subway na dumadaan sa kalapit na lugar ay nakaaapekto sa alarm system ng Lloyds Bank. Kaya naman, nagplano ang bangko na abutin ng 1 linggo ang pagpapalit ng system. Sa panahong ito, siguradong walang magiging alarm signal. Diretsahang sinabi ni Martin ang kanyang masamang balak. Gusto niyang pagnakawan ang bangko, partikular na ang maraming private safe deposit box sa underground vault. Ang mga ginto, pilak, at alahas sa loob ng mga ito ay karamihan ay mga bagay na hindi maaaring ilantad sa publiko. Kahit matuklasan ng mga may-ari ng mga kahon na ninakaw ang kanilang mga ari-arian, maaaring hindi pa rin sila manggahas na i-report ito sa pulisya. Mukha itong isang pagkakataong minsan lang dumarating sa buhay. Siyempre, ang ganito kalaking trabaho ay nangangailangan ng tulong ni Terry at ng kanyang mga malalapit na kaibigan. Bagamat talagang gusto ni Terry ang napakalaking kayamanan at sapat na nakatutokso ang mga kondisyong iniaalok ni Martin, kailangan din nilang suungin ang napakalaking panganib para maisagawa ito.
Kailangan ni Terry ng kaunting oras para pag-isipan ang kanyang desisyon bago sumagot kay Martin. Pagkatapos, tumayo siya at agad na umalis sa bar. Bumaling naman si Martin kay Tim, na nakaupo malapit sa kanila, upang pag-usapan kung sasali ba si Terry. Matapos makapagdesisyon si Terry, bigla siyang bumalik sa bar. Ngunit aksidente niyang nakita si Martin na may ibinubulong sa isang lalaking nakasot. Sa huli, tahimik siyang umalis. Naramdaman ni Terry na hindi ganoon ka-simple ang buong sitwasyon gaya ng kanyang inaakala. Ngunit dahil sa relasyon niya kay Martin, naniwala siyang imposibleng saktan siya nito. Ibinahagi ni Terry ang plano ng pagnanakaw sa bangko sa dalawa niyang malalapit na kaibigan at matagumpay niya silang nakumbinsing sumali sa operasyon. Ang isa sa kanila ay si Dave, isang adult film actor, at ang isa naman ay si Kevin, isang photographer. Kinabukasan, nagkita sila sa kasal ni Eddie, ang batang lalaking nagtatrabaho sa garahe. Bukod sa pagbati kina Eddie at Lily sa kanilang pagiging mag-asawa, lihim na pinag-usapan ng apat ang mga paghahanda para sa operasyon. Nakakuha na si Martin ng safe deposit box sa Lloyds Bank. Ginamit niya ang dahilan na ipapakita niya kay Terry ang safe deposit box upang madali itong makapasok sa underground vault at maobserbahan ang sitwasyon. Samantala, nanatili sa labas ng bangko sina Dave at Kevin at nagpanggap na mga turista habang kumukuha ng maraming litrato ng exterior ng bangko. Sa pagkakataong ito, nakita ni Dave ang boss na si Lou Vogel, na dati niyang nakatrabaho. Ang taong ito ay itinuturing ding mahalagang karakter sa mga susunod na pangyayari. Si Lou Vogel ay mayroon ding safe deposit box sa Lloyds Bank, ngunit wala siyang anumang pagkakakilala kay Dave, na bumati sa kanya. Pagkatapos nito, batay sa mga impormasyong kanilang nakalap, sinimulan ng apat na pagplano sa susunod na hakbang. Katabi ng bangko ay isang fried chicken shop, at katabi naman ng fried chicken shop ay isang leather goods store na ipinagbibili. Ang backdoor ng basement ng leather goods store ay konektado sa underground parking lot ng gusali. Plano nilang maghukay ng tunnel mula sa basement ng leather goods store diretso patungo sa vault ng bangko. Pagkatapos makuha ang mga alahas, aalis sila sakay ng kotse sa pamamagitan ng backdoor ng basement ng leather goods store. Sa puntong ito, kailangan nilang hanapin si Bambos, isang kaibigan ni Terry na may malawak na kaalaman tungkol sa makinarya at construction. Kinumbinsi ni Terry si Bambos sumali sa operasyon, partikular na siyang magiging responsable sa paghuhukay ng tunnel. Sa huli, inimbitahan din nila ang isang veteranong con artist na kilala bilang Colonel. Karaniwan siyang nagbibihis na parang isang gentleman. Hindi lamang elegante ang kanyang kilos, kundi nagsasalita rin siya gamit ang maayos na English accent. Sa unang tingin, para talaga siyang walang anumang koneksyon sa krimen, kaya napakaangkop niyang humawak sa mahihirap na sitwasyon kapag may emergency. Sa wakas, nabuo na ni Terry ang lahat ng miyembro ng grupo. Ngunit bago magsimula ang trabaho, nakipagkita muna si Terry sa kanyang asawa sa isang restaurant para sa isang romantikong candlelight dinner. Ang totoo, gusto niyang sabihin sa kanyang asawa na kailangan muna niyang lumayo sa kanilang pamilya ng ilang panahon dahil malalim na ang kanyang pagkakautang. Napilitan siyang humanap ng paraan upang kumita ng pera at makaahon. Hiniling niya kay Winnie na huwag nang magtanong ng maraming detalye dahil hindi niya kayang magsinungaling sa kanyang pamilya sa ngayon. Umaasa lamang siya na kapag kayanan niya, maaari niyang dalhin muna ang kanilang dalawang anak na babae upang tumira sa kanilang mga kamag-anak habang hinihintay ang ligtas niyang pagbabalik. Kinabukasan, opisyal nang nagsimula ang 6 na miyembro ng team sa kanilang trabaho. Si Colonel ang namahala sa pag-upo ng leather goods store at sa paghawak sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Pagkatapos, gamit ang dahilan na i-renovate ang tindahan, nakuha niya ang building's blueprints mula sa Planning Authority at inihanda ang lahat ng kinakailangang construction tools. Sina Terry at ang iba pa, na nagpanggap bilang isang repair crew, ay nagmaneho papunta sa underground parking lot ng gusali. Dinala nila ang lahat ng kinakailangang kagamitan sa basement, ngunit bawat kilos nila ay mahigpit na minomonitor ng mga tauhan ni Tim. Iniulat ni Tim ang progreso ng sitwasyon sa direktor. Ang plano niya ay hintayin munang magtagumpay sina Terry at ang kanyang grupo, sa kanya aanihin ang mga benepisyo ng hindi direktang nakikialam. Partikular niyang inayos na may mga taong haarang sa kanila upang makumplito ang misyon.
At sa pinakamasamang sitwasyon, maaari nilang tuluyang putulin ang koneksyon nila kay Martin, para lubusang matiyak na hindi madadami ang MI5 sa anumang paraan. Matapos maging handa sina Terry at ang kanyang grupo, nagsimula na sila sa construction. Plano nilang matapos ang pagnanakaw bago magbukas ang bangko sa Lunes ng umaga. Habang palalim ng palalim ang kanilang hinuhukay, naging mas malakas ang ingay at naapektuhan nito ang normal na operasyon ng fried chicken shop. Dahil dito, nagreklamo ang may-ari ng tindahan at ini-report sila sa pulisya. Makalipas lamang ang ilang sandali, dumating ang mga pulis sa leather goods store at kumatok sa pintuan. Nang inag sa takot ang lahat at agad nilang itinigil ang trabaho. Mabuti na lamang at humakbang si Colonel at maayos niyang hinarap ang sitwasyon ng walang anumang pagkakamali. Hindi naghinala ang mga pulis. Binigyan lamang nila sila ng verbal warning at pagkatapos ay umalis na sa lugar. Kung magpapatuloy sila sa ganitong paraan, siguradong kailangan nila ng isang taong magbabantay sa labas. Agad na hinanap ni Terry si Eddie, na kanyang pinagkakatiwalaan, upang humingi ng tulong. Hindi makakatanggap si Eddie ng bahagi sa nakaw na pera, ngunit nang matapos ang trabaho, nangako si Terry na ibibigay sa kanya ang used car shop bilang gantimpala. Sinabihan siya ni Terry na humanap ng lugar na may malawak na tanawin sa rooftop ng gusaling nasa tapat ng bangko. Doon niya mamomonitor ng real-time ang mga pangyayari sa paligid ng bangko. Kapag may anumang kaina-hinalang aktibidad na nakita, kailangan niyang i-report agad kay Terry at sa iba pa gamit ang walkie-talkie. Nang gabing iyon, dumating din si Tim sa paligid ng lugar. Inutusan niya ang 2 tauhan na bantayan ang entrance at exit ng parking lot, habang siya mismo ang pansamantalang nagmonitor sa shop. Pagkatapos, sadyang naglakad-lakad si Tim sa harap ng leather goods store. Agad na ini-report ni Eddie ang sitwasyon, ngunit hindi ito nagdulot ng anumang hinala sa iba. Si Martin lamang. Ang nakahula na ang lalaking nasa labas ay si Tim. Ginamit niya ang dahilan na lalabas siya upang bumili ng sigarilyo. Pumunta siya sa isang kalapit na bar at sinamantala ang maikling oras upang i-report kay Tim ang pinakabagong progreso ng operasyon. Hindi inaasahan ni Martin na sinundan din siya ni Terry papunta sa bar. Nakita niyang nag-uusap ang dalawa. Dahil dito, agad na umalis si Tim. Nilinlang ni Martin si Terry at sinabi na si Tim ay isa lamang taong napadaan at nakipag-usap sa kanya. Sa puntong ito, naging mas mapagmatsyag si Terry, ngunit hindi pa rin niya inilantad si Martin. Nang umalis si Martin, sinamantala ni Terry ang pagkakataon upang lihim na tumawag sa telepono. Lihim ding ini-report ni Ingrid ang sitwasyon kay Tim. Samantala, naghahanda ng umalis ng London ang gang boss na si Michael papuntang Trinidad. Ipinasa niya ang pamamahala sa isang bahagi ng kanyang ilegal na operasyon sa ibang tao, na si Lou Vogel, na nakita kanina. Sa huli, pinaalalahanan ni Tim si Ingrid na mag-ingat at protektahan ang sarili. Basta't makuha nila ang mga litrato, kahit saan pa tumakas si Michael, maaari pa rin siyang maiharap sa hustisya. Bumalik tayo kay Terry. Pagkatapos niyang bumalik mula sa bar, ipinagpatuloy niya ang paghuhukay ng tunnel. Ngunit hindi inaasahan na biglang gumuho ang tunnel at tuluyang nahulog si Terry sa isang malaking hukay. Mabuti na lamang at hindi siya nasugatan. Lumapit si Colonel upang tingnan ang hukay at natuklasan niyang isa pala itong mass grave mula sa panahon ng London Plague noong 1665. Ngunit nagkataon na ang mass grave na ito ay nasa mismong ilalim ng vault ng bangko. Sa katunayan, nakatipid ito sa kanila ng malaking oras. Direkta nilang binutasan ang sahig ng bank vault mula sa itaas ng mass grave. Sa wakas, umakyat si Terry upang tingnan ang lugar at nakumpirma niyang iyon nga ang vault. Gayunpaman, dahil sa mga nakal-alasong gas at alikabok mula sa construction, nahirapan ang lahat na huminga ng normal. Kailangan nilang samantalahin ang pagkakataong ito upang magpahinga muna, pagkatapos ay hintayang lumubog ang alikabok bago ipagpatuloy ang pagnanakaw. Samantala, hindi napigilan ni Eddie na magtanong tungkol sa estado ng operasyon habang nagbabantay sa labas. Ang sagot na natanggap niya ay, syempre, napakagandang balita. Masaya pang nagkwentuhan ang lahat gamit ang kanilang mga walkie-talkie. Ngunit ang kanilang pag-uusap ng gabing iyon ay hindi sinasadyang narinig ng isang radio enthusiast na nasa malapit. Batay sa nilalaman ng kanilang pag-uusap, nahinuhan niyang may nagaganap na bank robbery at agad niya itong ini-report sa pulisya. Ngunit noong una, hindi ito pinaniwalaan ng mga pulis.
Kaya ni-record niya ang nilalaman ng pag-uusap at muling tumawag sa pulisya. Gayunpaman, maaaring umabot hanggang 10 kilometro ang listening range ng radyo. Sa loob ng lugar na iyon, may hindi bababa sa 100 bangko. Sa kasamaang palad, walang partikular na bangko na nabanggit sa recording. Bukod dito, nagpapahinga sina Terry at ang kanyang grupo kaya wala ring anumang aktibidad na pansamantalang narinig ang kanilang pag-uusap. Sa puntong ito, inatasan ni Chief Inspector Roy ang isang tauhan na ipagpatuloy ang pagmonitor sa radyo, habang bumalik siya sa istasyon upang maghanda para sa isang espesyal na operasyon. Samantala, habang mahimbing na natutulog ang lahat, palihim na pumunta si Martin ng mag-isa sa vault ng bangko. Sinundan niya ang clue na ibinigay ni Tim. Kailangan niyang hanapin ang safe deposit box number 118. Biglang nagsalita si Terry, na palihim na sumunod sa kanya, kaya labis na nagulat si Martin. Sa puso ni Terry, alam niyang tiyak na may itinatago si Martin sa kanilang lahat. Ngunit hindi pa rin niya ito inilantad. Umaasa siyang sa pamamagitan ng mga hindi direktang salita ay malalaman niya ang tunay na pakay ni Martin. Ngunit matalino rin si Martin. Hanggat hindi siya napipilit sa isang sulok, hinding-hindi niya sasabihin kay Terry ang katotohanan. Sa espesyal na sitwasyong ito, at dahil bihira silang magkaroon ng pagkakataong mapag-isa, isang mapusok na halik ang pansamantalang nagtapos sa hinala sa pagitan nilang dalawa. Pagsapit ng madaling araw, nagpadala ang pulisya ng maraming police cars at hinati ang mga ito sa 12-dosenang team upang suriin ang bawat bangko, umaasang matatakot ang mga magnanakaw at gagamit sila ng walkie-talkie upang makipag-ugnayan. Samantala, matapos makapagpahinga ng husto, pumasok sina Terry at ang kanyang grupo sa vault at nagsimulang magnakaw ng mabilis. Sa bawat safe deposit box na binubuksan nila, lumilitaw sa kanilang harapan ang napakaraming ginto, alahas, at pera. Itinoon ni Martin ang buong atensyon niya sa box number 118. Ngunit hindi inaasahan na naunahan siya ni Terry. Kinuha nito ang laman ng kahon at natuklasan na bukod sa ilang dokumento ni Michael, mayroon ding mga kompromisadong litrato ni Princess Margaret. Sa wakas, nalaman na ni Terry ang katotohanan. Ang lahat ng itinatago ni Martin ay nasa box 118. At ang kaong ito ay tiyak na magdadala ng malaking problema, dahil kaya nitong magdulot ng kapahamakan sa kanilang lahat. Ngunit nakahanda na si Terry bago pa man. Hindi niya sinabi sa iba ang kanyang natuklasan upang maiwasan ang karagdagang komplikasyon. Sa sandaling iyon, 2 police car ang lumitaw sa harap ng Lloyds Bank. Agad na ipinaalam ni Eddie sa lahat gamit ang walkie-talkie. Narinig din ng officer na nagmomonitor sa radyo ang kanilang pag-uusap at ini-report ito kay Chief Inspector Roy. Gayunpaman, halos lahat ng bangko sa lungsod ay mayroon ng mga police car, kaya hindi pa rin nila matukoy ang eksaktong lokasyon ng walkie-talkie. Sa puntong ito, binuksan ng manager ng Lloyds Bank ang pinto at nakipag-coordinate sa mga pulis upang makapasok sa underground vault. Nang matanggap ang babala, agad na nanahimik ang lahat. Lahat ay balisa at kinakabahan. Sa panig ng manager, nang makita niyang buo pa rin ang pinto ng underground vault, hindi niya inisip na may anumang problema sa loob. Bukod dito, ang pagbubukas ng vault door ay nangangailangan ng paghihintay hanggang Lunes ng umaga at kailangan pa ng approval mula sa bank director. Dahil dito, sabay na umalis sa bangko ang manager at ang mga pulis. Noon lamang nakahinga ng maluwag ang lahat. Gayunpaman, alam na alam nilang hindi sila dapat magtagal doon. Sinabihan nila si Eddie na agad nang umatras. Ngunit sa sandaling iyon, isang ambulansya ang lumitaw sa harap ng bangko habang malakas na umaalingaw-ngaw ang sirena. Habang susubukan na sanang kunin ni Eddie ang walkie-talkie upang ipaalam sa lahat, aksidente niya itong nahulog sa ibaba. Dahil walang natanggap na sagot mula kay Eddie, lalo pang naramdaman ni Terry na may mali. Mabilis siyang nag-impake sila ng kanilang mga gamit at agad na umatras. Ang aksidente ni Eddie ay hindi sinasadyang nagligtas kina Terry at sa kanyang grupo. Kung nagawa ni Eddie na mabanggit ang salitang, ambulansya, tiyak na hindi sana nangyari ang mga sumunod na pangyayari. Dahil wala ng karagdagang impormasyon na natanggap, tuluyan ng inalis ng monitoring officer ang Lloyds Bank bilang susunod na target. Matapos mag-impake ni Terry at ng kanyang grupo, agad silang nagmaneho palabas ng underground parking lot. Si Tim, na matagal nang naghihintay, ay agad na nagutos sa kanyang mga tauhan na harangin ang kanilang sasakyan. Ngunit hindi inaasahan ni Tim na malilinlang siya ng kanilang plano.
Wala palang laman ang sasakyan. Nangyari pala ito noong nakaraang gabi sa bar, nang mapagpasyahan ni Terry na hindi na niya maaaring pagkatiwalaan si Martin. Kaya tumawag siya at umupa ng isang driver. Pagkatanggap ng signal mula kay Terry, agad na minaneho ng driver ang truck patungo sa ibang lugar, habang sina Terry at ang kanyang grupo ay sumakay sa ibang sasakyan at lihim na inilabas ang mga nakaw na ari-arian. Pagkatapos nito, dinala ni Terry ang lahat sa isang lumang bodega at sinimulan nilang imbentaryuhin ang kanilang mga nakuha. Bukod sa malaking halaga ng ginto at mga alahas, natuklasan din nila ang ilang kompromisadong litrato ng mga matataas na opisyal at mga MP. Pagkatapos, pinaghati-hatian ng lahat ang mga nakuhang yaman. Matapos matanggap ni na Bambos at ng Colonel ang kanilang bahagi, nauna na silang umalis. Sa puntong ito, inilabas ni Terry ang mga kompromisadong litrato ng Royal Princess at diretsahang sinabi na may itinagong katotohanan si Martin. Noon lamang napagtanto ni na Dave at Kevin na may mali. Sa huli, napilitan si Martin na ibunyag ang kanyang mga lihim na problema. Doon lamang nalaman ni na Terry at ng kanyang dalawang kaibigan ang buong plano na matagal nang itinago sa kanila. Alam ng lahat na ang MI5 ay hindi isang organisasyong basta-basta kayang pakialaman ng mga ordinaryong tao. Mas malupit pa sila kaysa sa mga pulis. Ang pagpili na pagkatiwalaan sila ay maaaring humantong sa kamatayan. Para kay Dave, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang makatakas. Kaya naman, siya ang unang umalis ng mag-isa sa bodega. Alam ni Tim na nalinlang siya ni na Terry at ng kanyang grupo, ngunit naniniwala siyang tiyak na muli siyang kokontaken ni Martin. Total, ang mga litrato ay isa ng malaking problema na mahirap hawakan. Tiyak na ayaw ni Martin na siya mismo ang maghanap ng kanyang kapahamakan. Kinabukasan, pinayagang buksan ang underground vault ng Lloyds Bank. Natigilan ang bank manager nang makita ang matinding pinsalang iniwan ng mga magnanakaw. Agad niyang ini-report ang nangyari sa mga pulis, at mabilis namang kinorden ng mga awtoridad ang crime scene. Kasunod nito, iniulat ng mga pangunahing pahayagan sa lungsod ang pagnanakaw sa bangko. Samantala, nakipag-ugnayan sina Martin at Terry kay Tim sa pamamagitan ng telepono at nagkasundo silang magkita sa North Island Train Station. Samantala, nang malaman ng direktor ng MI5 na kumakalat na sa lahat ng lugar ang balita tungkol sa bank robbery, nakaramdam siya ng matinding pagkabahala. Noong una, balak nilang ayusin ang lahat ng tahimik. Ngunit ngayon, naging usap-usapan na ito sa buong lungsod. Kung maunang mahuli ng mga pulis ang mga magnanakaw, tiyak na magiging publiko ang mga kompromisadong litrato ng Royal Princess. Ang mga kahihinatnan nito ay maaaring hindi maisip. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan, gamit ang dahilan na ang robbery ay may kinalaman sa mga lihim na usapin ng pambansang seguridad, na hilingin sa mga pulis na umatras sa investigasyon upang makontrol ang sitwasyon. Habang mabilis na kumakalat ang balita tungkol sa bank robbery, agad namang nagalit ang ilang tao. Ang una ay si Lou Vogel, kasama si Sonia, ang kanyang kasamahan sa likod ng mga operasyon, pati na rin ang kanilang mga suhol na corrupt na pulis. Nagpapatakbo sina Lou Vogel at Sonia ng mga brothel at high-end adult entertainment venues. May itinago namang ledger si Lou Vogel na naglalaman ng mga talaan ng mga suhol na ibinigay niya sa mga pulis sa loob ng kanyang bank safe deposit box. Samantala, ang safe deposit box ni Sonia ay naglalaman ng napakaraming kompromisadong litrato ng mga MP at matataas na opisyal. Kapag lumabas ang kanilang mga impormasyon, siguradong matatapos silang lahat. Ipinaalam din ni Lou Vogel ang nangyari kay Michael, na nagtatago sa ibang bansa. Nang matanggap nito ang balita, agad siyang labis na nabahala. Ang mga kompromisadong litrato ng Royal Princess ang kanyang naging proteksyon, na nagpapahintulot sa kanya na kumilos ng halos walang kinatatakutan. Kapag nakuha ng gobyerno ang mga litrato, maaari siyang mamatay ng walang mapaglibingan. Ngunit dahil medyo maganda ang relasyon ni Lou Vogel kay Michael, nangako siyang tutulungan itong mabawi ang mga kompromisadong litrato ng Royal. Siyempre, mas interesado rin si Lou Vogel na mabawi ang sarili niyang mga bagay. Sa puntong ito, nakaramdam si Michael na may kakaiba sa sitwasyon. Nagsimula niyang paghinalaan si Ingrid, ang babae ni Heikki na siya ring kanyang kapatid. Si Michael ay isang malamig ang dugo at walang awang tao. Sa pagkakataong ito, maaaring nasa panganib si Ingrid. Samantala, nakipagkita si Terry kay Tim sa napagkasunduang train station.
Upang maiwasan na makapaglaro ng anumang dicey team, iilang litrato lamang ng royal at mga MP ang dala ni Terry. Sinabi niya kay Tim na kailangan nila ng isang opisyal na pardon document na pirmado ng gobyerno. Humingi rin siya ng mga bagong passport at exit permit. Kapag naibigay lamang ang lahat ng iyon, sa kanya isusuko ang natitirang mga litrato. Agad na ini-report ni Tim ang lahat sa direktor. Noong una, inakala ng direktor na ang pangunahing problema lamang ay ang mga kompromisadong litrato ng royal. Ngunit ngayon, nadamay na rin ang napakaraming matataas na opisyal ng gobyerno. Maging ang direktor mismo ay nasangkot na rin. Dahil dito, hindi na kayang magdesisyon ng direktor ng mag-isa. Kinailangan niyang hilingin sa Parliament na maglabas ng D-Notice, o Defense Advisory Notice. Samantala, abala si Lou Vogel sa pag-uusap tungkol sa mga hakbang na kanilang gagawin kasama ang corrupt na pulis. Bigla niyang naalala ang aktor na nakilala niya sa harap ng bangko ilang araw na ang nakalipas. Isa itong taong mahilig sa adult films at palaging kumukuha ng mga litrato sa kalye. Habang lalo niya itong iniisip, lalo siyang naghinala na may kakaiba rito. Kaya inutusan niya ang dalawang corrupt na pulis na hulihin si Dave, na naghahanda ng tumakas, at dalhin ito sa kanila upang pahirapan. Sa huli, umamin si Dave sa lahat ng nalalaman niya. Ginamit ng dalawang corrupt na pulis ang impormasyon mula kay Dave upang hanapin ang kinaroroonan ng iba pa. Nang makarating sila sa tirahan ni Martin, agad naman silang pinaalis ng mga tauhan ng MI5. Sa huli, si Eddie lamang ang natagpuan nila sa garahe ni Terry, kaya direkta nila itong kinidnap. Nag-iwan pa sila ng business card para sa asawa ni Eddie at sinabi rito na kontaken si Terry. Sa oras na ito, ang balita tungkol sa pagnanakaw sa Lloyds Bank ay kumalat na ang balita sa bawat kalye at eskinita ng London. Ang recording ng pag-uusap ni Terry at ng kanyang grupo noong gabing iyon ay paulit-ulit na ipinalalabas ng mga pulis sa radyo. Nakilala na ng panganay na anak ni Terry ang boses ng kanyang ama, kaya sinabi niya ito sa kanyang ina. Si Wendy, na balisa at hindi mapakali, ay biglang nakatanggap ng tawag mula kay Terry. Walang oras si Terry upang ipaliwanag ng maayos ang lahat. Matapos niyang tiyakin kay Wendy na ligtas siya, mahigpit niyang inutusan si Wendy at ang mga bata na huwag munang lalabas. Pagkababa ng tawag, agad niyang tinawagan ang garahe. Umiiyak na sinabi ni Lily kay Terry na kinidnap si Eddie at ibinigay sa kanya ang numero ng telepono na iniwan ng corrupt na opisyal. Tinawagan ni Terry ang numerong iyon. Diretso sa punto si Lou Vogel at agad niyang binyantaan si Terry na ibigay ang ledger at ang mga kompromisadong litrato ng royal kapalit ng buhay ni Eddie. Para kay Terry, ang mga kompromisadong litrato ng royal ang tanging bargaining chip nila para makamit ang kanilang kalayaan. Imposibleng ibigay iyon. Ngunit wala talaga silang maalalang anumang ledger na binanggit ni Lou Vogel. Kaya sa telepono, mariin nilang itinanggi na nasa kanila ang dalawang bagay na iyon. Nang makita ni Lou Vogel na hindi madaling kausapin si Terry, inutusan niya ang corrupt na opisyal na barilin at patayin si Dave. Sa takot, umiyak si Eddie habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang mukha. Desperado siyang umaasang darating si Terry upang iligtas siya. Sa huli, binigyan ni Lou Vogel si Terry ng isang oras upang mahanap ang ledger. Kung hindi niya ito maibibigay, mawawala ang buhay ni Eddie. Pagkababa ng tawag, agad na pumunta sina Terry at Kevin sa truck upang hanapin ang ledger. Sa wakas, natagpuan nila ito sa gitna ng magulong tumpok ng mga sulat. May pangalan ni Lou Vogel ang ledger. Nakasaad dito ang halaga ng mga suhol, pati na rin ang mga oras at petsa ng mga ibinigay na suhol sa maraming pulis at matataas na opisyal. Natagpuan na nila ang ledger, ngunit naharap sila sa isang napakahirap na problema. Kung ibibigay nila ang ledger kay Lou Vogel, tiyak na hindi sila patatawarin ng MI5. Kung ibibigay naman nila ang mga litrato sa MI5, kahit may government pardon, tiyak na hindi makakaligtas si Eddie. Bukod dito, tiyak ding ipapahanap sila ni Lou Vogel. Ngunit nang tingnan nila ang sitwasyon mula sa ibang anggulo, napagtanto nilang ang parehong bagay na kailangan ng dalawang panig ay nasa kanilang mga kamay. Ibig sabihin, nasa kanila ang kontrol sa sitwasyon. Sa huli, nakaisip sila ng plano na paglaruan ang dalawang panig at gamitin ang interes ng bawat isa laban sa kabilang panig. Upang may sigawa ang plano, tinawagan ni Terry si Lou Vogel at inayos ang pagkikita nila kinabukasan ng alas 11 ng umaga sa Paddington Station para sa pagpapalitan ng hostage at mga bagay na hinihingi nito.
Sinabi ni Terry kay Lou Vogel na kapag hindi ito sumunod, ilalabas niya sa publiko ang ebidensya ng mga suhol. Sa pinakamasamang sitwasyon, pareho silang mawawasak. Ang pinakakinatatakutan ni Lou Vogel ay ang gugulin ang natitirang buhay niya sa kulungan, kaya mabilis siyang pumayag. Samantala, ang dalawang miyembrong unang umalis matapos ang robbery, sina Bambos at ang Colonel, ay sunod-sunod na pinaslang ng mga hindi kilalang salarin. Sa isa pang pangyayari, nagdala si Terry ng mga passport photo nilang tatlo upang muli niyang makipagkita kay Tim. Sinabi ni Tim na handang personal na asikasuhin ni Lord Mountbatten ang kanilang problema. Iginiit din ni Terry na dapat matapos ang transaksyon kinabukasan, alas 11 ng umaga sa Paddington Station. Natuklasan ni Michael ang tunay na pagkakakilanlan ni Ingrid bilang isang especially iya. Sa huli, kawawang si Ingrid ay dinala sa isang bukid at brutal na pinatay ni Michael. Maagang maaga kinabukasan, nagsimulang maghanda sina Terry at ang kanyang grupo para sa susunod nilang hakbang. Bago ang pagpapalitan, nagsimula silang maghanap sa mga pahayagan ng pangalan ng pulis na namumuno sa kaso ng bank robbery. Pagkatapos, ikinumpara nila ito sa mga pangalan na nasa ledger ni Lou Vogel. Sa wakas, natuklasan nilang ang opisyal na namamahala sa robbery case ay isang chief inspector na nagngangalang Roy. Wala ang pangalan niya sa listahan ng mga sinuhulan. Ibig sabihin, hindi nabili ni Lou Vogel si Chief Inspector Roy. Hinala ni Terry ay malamang na matuwid at tapat si Roy. Kaya pinunit niya ang isang pahina mula sa ledger at inutusan si Kevin na personal itong ihatid kay Roy. Isinalaysay ni Kevin kay Chief Inspector Roy ang buong sitwasyon. Sinabi niya rito na kung gusto nitong makuha ang kompletong listahan ng mga sinuhulan, kailangan niyang pumunta sa Paddington Station ng eksaktong alas 11 ng umaga. Maaari rin niyang hulihin doon ang mga corrupt na pulis. Pagdating sa train station, naghiwalay sina Terry at Martin. Nauna nang dumating si Tim sa istasyon. Gayunpaman, si Lord Mountbatten ang taong nakipagtransaksyon kay Terry. Nag-ayos si Tim ng mga tauhan upang matiyak na magiging maayos ang transaksyon, at nagkaroon din siya ng oras upang makipag-usap kay Martin. Samantala, mag-isang pumunta si Terry sa napagkasunduang lugar at naghintay. Sa oras na iyon, dinala ni Lou Vogel at ng corrupt na pulis si Eddie patungo sa lugar. Ngunit habang papalapit sila kay Terry, nakita ng corrupt na pulis ang dalawang agent na nakilala niya sa bahay ni Martin noong nakaraang araw. Agad siyang tumalikod at tumakas patungo sa likurang entrance ng istasyon. Nakita ni Terry na inilalayo si Eddie at agad siyang kinabahan. Mabuti na lamang at dumating si Lord Mountbatten sa tamang oras. Agad na natapos ng dalawang panig ang transaksyon. Pagkatapos nito, hinabol ni Terry sina Lou Vogel at ang kanyang kasama patungo sa likurang entrance ng istasyon. Nang maabutan niya si Lou Vogel, matindi niya itong pinagsusuntok. Samantala, itinaas ng natitirang corrupt na pulis ang kanyang baril at balak barilin si Terry. Matapos pabagsakin ni Terry ang isang corrupt na pulis, mabilis niyang iniligtas si Eddie at pinigilan ang isa pang corrupt na pulis na makatakas. Sa sandaling iyon, dumating si Chief Inspector Roy kasama ang kanyang mga tauhan at agad nilang napasuko ang lahat ng nasa lugar. Sa normal na sitwasyon, haharap din sana sa legal na parusa sina Terry at ang kanyang grupo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi naging walang puso si Tim para basta na lamang manood at walang gawin. Total, nakuha na ni Terry at ng kanyang grupo ang pardon na mismong pirmado ni Lord Mountbatten. Sa huli, pinalaya ni Chief Inspector Roy sina Terry at ang kanyang grupo. Tinupad din ni Terry ang kanyang pangako at ibinigay kay Chief Inspector Roy ang ledger ni Lou Vogel. Matapos mabawi ang mga kompromisadong litrato ng Royal, wala nang dapat ipag-alala ang MI5. Pumunta sila sa tirahan ni Michael sa Trinidad upang siya ay arestuhin. Kalaunan, natagpuan nila ang bangkay ni Ingrid sa isang sulok ng bukid. Sa huli, noong 1975, si Michael ay pinatay sa pamamagitan ng execution dahil sa kanyang maraming krimen. At dito nagtatapos ang kwento natin ngayong araw. Maraming salamat sa panonood ng movie. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Ay comment ninyo sa ibaba.